Sabi rito, gayon may kung siya ay ang Espiritu ng katotohanan ay dumating ay papatumbayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. No? Hindi raw siya magsusumula sa kanyang sarili kundi ang anumang bagay na kanyang narinig. Hindi lang nabasa, narinig. Ibig sabihin, mayroong tagapagsalita. No? Kung sasabihin nyo naman, meron naman tagapagsalita, may pag-ministry kami ngayon eh. Narinig ko na yan, sinabi na ni Cornet Nathan. Ikaw lang ba mo ang magsasalita? No? Kami rin, kaya rin namin magsalita, kakusapin ng Panginoon. Kami rin, kaya rin namin yan. Di ba ganyan ang ginagawa nyo? Eh, kami rin eh. Hindi lang naman propeta ang tinawag. No? Salita rin ng Panginoon ginagamit namin, nangungusap din ng Panginoon sa amin. Tanong, sinunod nyo ba ang kanyang sinabi at nagsalita na siya? Iniugnay nyo ba doon sa propeta ang kanyang sinasabi? No? Para masabi nyo progressive. Eh, progressive na kasi ito eh. No? May progressive ba na rock of revelation o ano bang sinasabi nyong mga titulo na yan o ano mga pangalan na yan? Ang pangalan totoo sa puso at saka sa gawa at saka sa kapangyarihan ng kanyang mga mensahe. Nandoon ang rock of revelation. No? Wala sa titulo ng mga simbahan nyo. No? Kung kayo ay nakaugnay sa ating ulo, ang ulo natin ay si Kristo at yung katawan ay nagbimensahe lang din ayon doon sa ulo. Pag ito ay nagsasalita, hindi ka ugnay sa ulo. Winawasak mo ang katawan ni Kristo. Alam mo ba yun? No? Dahil hindi pwede magsalungat ang ulo, napupunta ang ulo doon sa kaliwa at yung katawan dito, manananggal tawag doon. No? Kailangan, pag pupunta sa kaliwa ang ulo, pupunta rin sa kaliwa ang ulo. Pag stay in the line ng ulo, stay in the line din ang katawan. Naiintindihan nyo ba yun? Kaya stay in the line back to the word. That saith the Lord. Sabi nito, ang lahat ng mga bagay ay nasa Ama ay at akin. Kaya sinabi ko siya ay kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ihahayag. Magpapahayag pala ng Panginoon, kukuha siya ng salita doon, no? Doon sa Ama, papangaral ng propeta, no? At nasa iya'y kukuha ng nasa akin doon, nasa kanya rin, sa Panginoon, na sa inyo'y ihahayag. No? Wala pa na tayong maasahan sa ating sarili lang, kundi mayroong propeta lagi pinapadala upang patubayan tayo sa ating mga marinig at sasabihin. At ito ay papagtitibayin natin na itulay na ang Bible ng propeta na itulay na, no? At ito ay naugnay-ugnay na sa magitan ng propeta, na Diyos na sa propeta. Huwag nyo nang pilitin interpretasyon pa ang Biblia, na paliwanag din ng propeta. Sumunod kayo sa propeta dahil hindi yun basta-basta propeta. Diyos yun na ninyong nire-reject. Tinatanggap nyo ang Diyos, pero nire-reject nyo ang Diyos. Pwede ba yun? Pwede nyo ba sasabihin, tinatanggap ko ang Diyos, pero nire-reject ko rin ang Diyos? Hindi pwede yun. Kapag tatanggapin nyo ang Diyos, buong-buo nyo tatanggapin. No? Walang sinusuka sa kanyang mga salita. No? Makapatunayan nyo yan. Diyan kayo masusubok kung tatanggap kayo. Diyan ito makikita ang espiritu nyo. Kung tumatanggap kayo ng propeta na pinadala sa huling kapanahon na ito, diyan masusubok kayo kung talagang tagasunod kayo ni Kristo o hindi. Kasi nasa kanya ang revelation na yung interpret. No? At ito'y papagtibayin na lang ng fivefold ministry. Ito'y pagtitibayin na lang sa ating kapanahunan. No? Ng fivefold ministry. Na totoo ha? Na totoo. May peke? Mayroon. Makikita yan sa mga kanilang bunga. Buksan natin ulit yung Exodus 13, 21, 22. Pari ng Panginoon. Exodus 13, 21, 22. Sabi rito, at ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging apoy upang patnubayan sila sa daan at sa gabi. No? May nangunguna pala sa panahon ni Moises, no? May patnubay pala. No, nandoon ang leader. May leader ba? Dapat sapat na yung si Moises, no? Pero nandoon pa rin yung nangunguna ang banal na espiritu. Ibig sabihin lahat ng sinasabi ni Moises galing doon sa haliging apoy. Sino yung haliging apoy? Si Kristo, si Lord Jesus Christ, yung logos, yung noon, yung apoy. No, bago siya nagpakatawang tao, siya ay logo, siya yung apoy, haliging apoy. Siya ay ako nga, si ako nga. No, bago pa si Abraham, ay siya na nga, no? Siya yung nagagabay sa sasabihin ni Moises sa mga Israel noon, no? At paano sa panahon ni Moises, ganun din ngayon, no? Kaya nga dito sa ating gawain, ilang weeks na pinagtitibay ang salita ng Panginoon, ilang beses na nagsunod-sunod na yata nakarang weeks, mayroon din pillar of fire. Noon may pillar of fire din na dumaan sa kamera. At pinagpatitibay ng Panginoon ng kanyang salita, no? Na ang salita ng Panginoon ay totoo, no? At nagpapakita lang na ang salita ng Panginoon habang binibigkas ito, na nagpapakita ang pillar of fire, ang haliging apoy sa panahon ni Moises, no? Nagpakita sa panahon nila dahil ang salita ni Moises ay totoo, na galing sa Panginoon.
Kay Brother Banan, nagpakita ang haliging apoy na nagpapatibay din ang sinasabi ni Brother Banan ay totoo. Lahat ng katotohanan na ilagi mayroon siyang tanda na ipapakita para patotohanan ang kanyang sariling salita. Dahil ang aking sinasabi, ang sinasabi ng Fivefold Ministry at sinasabi ng ating propeta ay hindi sa kanilang saganang kanila, kundi mismo ang siyang Diyos na may karapatan magsalita sa bawat espiritu, sa bawat iglesia. Siya, hindi kayo. Siya, ipagpasakop nyo lamang ang katawan na yan sa Diyos. Hayaan nyo siya magsalita at itago nyo ang gayong sarili sa pamamagitan ng pagpakumbaba. Hayaan nyo ang Diyos na magsalita. Siya ang totoong pastor natin, hindi kayo. Huwag nyo gagamitin ng uniform ang pastor, magbihis kayo na maganda para tawagin kayong reverendo. Hindi yan. Sa espiritu makikita, kahit ano pang akit-akit nyo sa mga tao para madala sila, pero hindi nyo naman dinadala sa langit. Makikita pa rin sa kapangyarihan, na doon ang kapangyarihan sa mga salita ng Diyos. No? Kahit minsan masakit, pero ito hindi nyo lalayuan kung talagang ito ipapakita ng Panginoon sa inyo dahil ipapadama ng Panginoon sa inyo ang purong-purong salita na walang halong libadura. No? Huwag kayong kakain ng tinapay na may hangin dahil pag kinain niyo to, ganyan kalaki, pero pag kinain niyo na ganyan na lang pala kaliit. No? Masyadong mayabang, mga ibang preacher, masyadong malaki, hambog, naka-necktie pa yan, naka-Amerikana pa yan, pero pag nagbitaw ng Panginoon, ayaw nila ng kapahayagan, masyado lang palang maliit, kayabang-yabang. Pag sumakay ka sa aeroplano, nakikita mo ang tao, kaliit-liit lang, pero ang yabang-yabang. Pero ang Diyos, minamaliit pa nga ang Diyos eh. Ginagawang tao lamang. No? Sinabi na ang bago si Abraham, nandoon na siya eh. No? Hindi lang naman naging Jesus si Jesus Christ nung naging tao na siya eh. Jesus na siya noon pa. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Ako nga eh. Kasi ang iniisip nyo kasi yung Jesus na yan ay tao. Kasi yung pangalan niya, Jesus tao. No? Kasi ako, Jeho na rin ako bago pa ako naging laman. No? Nakasulat ang aklat ko sa buhay, Jeho. Bago pa naisulat ng magulang ko na ako'y maging Jeho, nakatatda na ako maging Jeho. No? Ang Panginoon pa kaya, si Jesus Christ, bago pa si Abraham ay naroon na siya, nakatatda na, kahit wala pa siyang laman, nakatatda na yung pangalan na yan, na kanyang pangalan. Anong pangalan ng Ama? Lord Jesus Christ. Kaya pagdating niya sa lupa, pinangalanan siya na Jesus, yung laman. No? Dahil yung laman at saka espiritu ay isa. Tayo rin, tayo ngayon, ay yung pangalan ko at saka yung nakikita nyo ngayon, no? Iisa. Ngayon, pag nawala ito, kagaya ni Jesus Christ, nangangaral tayo sa pangalan ni Jesus Christ, wala na yung nagpakatawan tao, pero ang kanyang banal espiritu na dito pa rin. Ano yung pangalan ng banal espiritu? Lord Jesus Christ pa rin ang pangalan ng banal espiritu. No? Isang Diyos, no? Pareho nagsasalita sa kapanunan. Ang tao, pag nawala na, no? Yung tao, kunyari pangalan niya is Fernando, halimbawa lang, no? Pag nasa libigan na siya, butot balat na siya, no, nabubulok na siya at buhangin na lang siya, lupa na siya. Wala na doon yung Fernando ng laman. Pero yung pangalan niyang Fernando nandoon pa rin, nanatili pa rin. No? Nagpapatunay lang, mawala man yung laman na yan at bago siya naging laman, Fernando na yan noon pa. Ako, wala pa ako sa laman at mawala man tong laman na to, Jeho pa rin ako manatili. Si Jesus Christ, bago pa mahayag sa laman, Jesus na siya. At ngayon, nawala na siya sa laman at sa pamamagitan ng Espiritu na siya, Jesus pa rin siya ngayon. No? Kaya tama lang na ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang Diyos dumating dito para ibalik tayo sa Espiritu niya. No? Kaya siya nagpakatawang tao para mabuhay tayo sa Espiritu. No? Ayun ang purpose niya. Kaya siya nagpakalaman para yung laman niya maging katulad natin na mabuhay din tayo sa Espiritu. Tama kayo, ang Diyos ay Espiritu. Para hindi niyo pag-away-awayin sino ang Ama dyan, sino ang Diyos yan. Ang Diyos nga ay Espiritu eh. No? Kung ang Espiritu ang gumagana yun, ayun ang Diyos. No? Nagsaplot lang ang laman ang salita. No? Para mahayag sa laman ang pagka-Diyos. Huwag yung demonyo ihayag nyo sa laman, kundi ang Diyos. Malinaw, ang Espiritu. No? Huwag na tayo mabuhay sa laman, kundi sa Espiritu. Ayun ang plano ng Panginoon kung bakit siya nagpakalaman. No? Ayun ang purpose ng salita, kung bakit siya nahayag sa laman. Kaya walang pagtatalo. No? Sabi ng Bible ng salita ng walang pagtatalo. No? Katastasan ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag sa laman. Tama talaga ang salita ng Panginoon. Kayo lang ang nagbabaloktot, gulong-gulo kayo. No? Sinasabi sa inyo, ayaw nyo naman ng palataya. Bakit? Dahil wala kayong pananampalataya nga eh. Titigas ng mga puso. No? Mas marunong pa sa salita ng Panginoon. Ika'y bumalik na sa salita.